Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Secretary Juan Ponce Enrile na kung saan kini-question niya ang utang ng administrasyon ni PRRD. Pinakamalaking utang daw na administrasyon ay ang PRRD administration. No? Sige, basahin ko. Sinabi ng mga supporters at admirers ni PRRD na marami siyang pinagawa. Totoo yan. Salamat. At ina-acknowledge. Totoo yan. At marami pa din ang hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Pero ang question ay ito. Saan kinuha ni PRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yun hindi pa tapos na pinagawa niya? Sa buwis ng mamamayan. Sa buwis ba ng mamamayan? Question mark. Hindi. Inutang niya. Karamihan sa aking kaalaman ay inutang sa China. Si FPRRD ang gumastos. Si BBM naman ang tagabayad. Ang galing, ano? Kaya kung tignan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni FPRRD. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers, ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Parang, ito to opinion ko lang ito. Parang naiinggit kung totoo siya ang nagpost kasi marami akong nabasang comments na parang hindi na siya ang nagpost. And I agree. Hindi ganito mag-isip si Secretary Juan Ponce Enrile. Kaya kung sino man ang nagpost nito, parang naiinggit sa kasikatan ni PRRD. Kasi, kinulong nila sa Netherlands. Lalo siyang sumikat. Meron ng meron ng Duterte Park at acknowledge na ng Google Maps. Yung mga Pinoy, OFWs, araw-araw hindi nawawalan ng Pinoy doon para madaling mahanap saan ang detention. Kaya naglagay na lang sila Rodrigo Duterte Park. Mag-google mo na. Di ba? Sikat. Pinakasikat na naging presidente sa Pilipinas. Wala nang iba kundi si PRRD. Kumusta naman ang BBM, PBBM? Sikat din. Kaya lang, kabaliktaran sa kasikatan. So, yung utang. Ang pagkakaalam daw ni Secretary Enrile, pinakamalaking utang ang PRRD administration. Okay, so ito lang din ang alam ko. Correct me if I'm wrong. Pag-upo ng Duterte administration, nasa 6 trillion more or less ang utang. So pag-alis niya, nadoble, naging 12 trillion. Bakit? Nagkaroon tayo ng pandemic. At saka, nagkaroon ng build. At ako, saksi ako, beneficiary ako mismo sa build. Dahil yung farm namin sa Bukidnon, for so long a time, walang magandang kalsada. Pag-upo ni PRRD, yung kanyang build, simentado ng aming farm, papunta sa aming farm. At natatamasa namin ngayon ang ginhawa dahil sa build. So, totoo, 6 trillion ang nautang ng PRRD administration. Kailang nakikita ko, kaliwat kanan ang mga infrastruktura. Okay? Tapos nagkaroon pa ng pandemic. Nagkaroon pa ng Marawi Seeds. So, wala akong problema sa 6 trillion na nautang ng administrasyong Duterte dahil nakikita may agi kung sa Bisaya, meron kang pruweba na ginastos. How about this administration?
correct me if I'm wrong, but yung mga post na nababasa ko, in less than 3 years, parang 32 months ba yun, 4.6 trillion na ang utang ng Marcos Jr. administration. 3 years pa lang yan, 4.6 trillion na. Mayroon bang nakita? Ato correct me if I'm wrong, kakaunti ang kita. Ayun, yung mga sinasabi nila na build better mo, wala kung meron mang kakaunti. Yung farm namin, simula na, no? Kailang may mga itutuloy pa sana. Nako, halos hindi na maituloy-tuloy. Kasi nga, mga major infrastructure projects, wala. Saan nila ginagastos? Ayuda. Ang dami na nating billions of pesos na ginagastos sa ayuda. So, mayroon bang pandemic? Wala naman. Walang pandemic, mataas pa ang incidence ng gutom. Tumataas pa ang poverty rate. So, ano ngayon? So, anyway, I hope mga si Senator Enrile pa itong nagpo-post. Kailang basahan ko yung mga comments ha. Hindi na daw siya. Ito, Jepoy Bilarde. Hindi marunong maawa sa matanda yung nagpo-post dito. Papanaw na lang, sinisira pa imbes na pagandahin ang magiging kwento, lalo lang pinapasama. Non Alquitran, parang di naman ugali ni GP ang manumbat. Agree ako. Narlo Samblero, mukhang nahack na ang account na ito. Si Don sabi, pero may COVID. Panahon kaya nangutang tayo dahil sa COVID Global disaster. Kailangan mong mag-survive. At nakasurvive tayo. Isa tayo sa mga bansa na yung death rate kakaunti compared sa other nations dahil sa magandang paghawak ng Duterte administration sa COVID disaster. Pero may COVID. So, si Marcos, laki utang. Walang project na makita. Tsaka yung munisipyo mo na Enrile, pakiayos mo yon. Napaka-pobre na munisipyo. Ikaw lang atang mayaman doon. Nasumbatan pa to doon sa Enrile Cagayan. Hindi pa ko nakapunta doon. Sana mapuntahan ko. Okay. So, agree ba kayo na malaking utang ang PRRD administration? To me, hindi. Maliit na utang yun kumpara sa nagawa ng Ang pinakamalaki itong administrasyon ito dahil 4.6 trillion na counting pa. May 3 years pa silang mangutang. Baka maging 8 or 9 ang may dagdag ba? Kasi ngayon 16 point something trillion ng utang. So pag alis nila, administrasyong ito, baka maging 20 trillion ng utang. Kaya sila ang may pinakamalaking utang. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo sa channel na ito ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mugyero, muna ang una niyang balay, o karon ako silang bisitaon. Ayo! Mayong udto! Nagunsa man mo diya? Nagtindog. Patulog mo bata? Patulog. Oo. So muna ni ang karaan ninyo nga balay? Muna. Ang natag sa inyo nga yero, nakapatukod na mo? Patukod namin. So karon natong bisitaon? Karon mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay sa nahatag sa iya nga yero. Nindot namang day kayo yung ato po. Nakapatindog na magbagong balay. Karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo ang sen lansang pako plensin og karon nakapatukod na mo og balay og nindot na karon ang inyong atop. Unsa inyong maistorya? Unsa inyong maistorya? Salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa nag video.
og salamat og sa Ginoo nga tagan mi og sin. So nakapatukod gyud mi di na gid mi ulanan. Di mi makatukod kun dili sa kalisod kung wala mi natagaan og sin nga kuan nga na inabang. Tungod sa mga kinabuhi, hindi yun may makabalay o wala ang ayuda. Salamat yun sa Ginoo nga natagan yung sin o bensin. Gusto ko na mo nga magpadayon ni ang kuan kaning inabang. So di na gid mi kuan ani og makabalay na di na mi ulanan. So salamat dako gid mi mapagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat kayo ate kuya. Oo. Muna ni ang ilang balay, suda ko ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.